Ano po? Saan po? Banda sa Saudi. Sa Abha po ako. Abha. Abha. Opo. Nasa province ng Riyadh. O ganyan, Saudi po. Na citizenship ka na dyan o hindi pa? Hindi, hindi po. Hindi pa po. Ano lang, pabalik-balik lang. Dual, dual citizen. Hindi po. Hindi, walang citizen dito sa Saudi. Ah, iba pala sa Bali, US, ano? bali, every 2 years, nag-renew ka ng contract mo yun. Ah, Kung gusto ng amo mo, i-renew yung contract mo. Pero pag hindi, ano talaga, uwi ka tapos mag-apply ulit. Ganun. nangangamuhan ka rin pala dyan. Ilang sali ka na ba dito? Kung siguro, 4? Ako kasi palang pangalawa lang to eh. Ako, 4. Pang-5 na yata to. 4 to. Hindi mo pala pa nahanap yung Wala. yung soulmate mo. Mula nung last meron akong kausap, ngayon lang ulit ako nagpa-line up ng DJ. Matagal na. Taga saan po kayo, sir? Actually, pinanganak ako ng Lanao del Norte, Mindanao. Ako pala, Iloilo po ako, Ilongga. Tapos lumaki ako ng Nueva Ecija sa Laor, Cabanatuan. Magkano, ilan yung anak nyo? Ay, marami po, pero puro na mga professional na lahat. Kasi anak ko, pero namatay na yung isa ko, isa na lang na natira. Lalaki, babae. Babae. Yung namatay ko is lalaki. Pero may sarili na rin pamilya. Oo. So, kasi, pabalik-balik. To siya, lesbian sa may kinakasama na ba? So, ikaw, pabalik-balik ka? Opo, kasi mabait ditong amo ko kaya pabalik-balik na lang. Kasi wala naman tayo, sir, mapala dun sa Pinas pag magstay tayo doon na wala ka bang na trabaho doon. Kaya mas mabuti na dito kahit na minsan kahit minsan na malungkot, namimiss mo yung pamilya mo sa ganitong sitwasyon, o di ba? Christmas, tsaka New Year, wala ka sa kanila. Okay lang yun. Importante sa ngayon, yung may ka ba, may income ka. Income, lalo na, nag-iisa ka na lang. Oo. Pero matagal, bata ka, siguro mga bata-bata ka pa, nandiyan na sa Saudi, datihan ka na. Hindi naman. Naman, medyo mga 37 ata ako. Parang, pag gusto nang bumalik, apply naman ulit. Ngayon, yung last na balik ko dito is, talaga, mabait yung amo ko, kaya yun, pabalik-balik na lang. Pero, every year pwede rin ako umuwi kasi sabi ng amo ko, every year pwede ako makauwi, magbakasyon ba. Mabait yung naging amo mo dyan. Oo. Ilang taon na ang wala kang asawa? Ikaw? Hindi, ikaw po. 2006. 6 years? 2006 pa. Ay, 2006 matagal naman pala. Ako more than 12 years na rin na giulay kami ng asawa ko. Tanong ko ma'am, ilang taon ka na ngayon? Ako, 52. 52 po. 52. Kaya pala nakakapag-abroad ka pa. Ako, wala na. Sa disqualification, wala na. Hindi na ako qualified sa edad kasi may edad na ako. Pero gusto ko sana mag-abroad, pero wala na. Sa edad, Pero hindi, sir. Meron naman ngayon na tumatanggap na ibang country na hanggang 69 pwede pa. Meron 59, meron pa. Scammer kasi nag-a-apply ko sa Canada, sa Canada, sa Japan, sa Germany.
Ang ina-applyan ko nga, yung simple lang, yung vegetable, yung farm worker, yun kasi ang madalasan. Yun ang ina-applyan ko para sana mapanay. Sa edad, wala naman, hindi naman totoo yung pinupost Kasi ano nila, sir, 28 to, mayroon 38 to 70. Sabi ko, qualified ba ako? Nag-apply ako, submit ako ng pag pag upo ko, yun pala, may age limit pala. Kaya hindi totoo yung sa ano, yung sa Facebook. Marami na ako in-applyan. hindi kung totoo gusto mo talaga mag-apply sa ibang bansa sir, pupunta ka ng DFA. Wow. Kita Oo. talaga yung mga agencies na gusto mo pag-applyan, yung country na pupuntahan mo, doon mo makikita yung ano, meron diyan tanong ka rin kung may age limit ba, ganun. Meron. Gusto ko nga sa Qatar, pero sabi ng anak ko, hindi na raw po pwede ang senior citizen doon. Kasi yung senior citizen daw doon sa Qatar, pag umuwi ng Pilipinas, hindi na nakakabalik. Mm. Hanggang ano lang, hanggang 59. Ganyan. Tatanggap pa sila pero pag ganyan senior na hindi na talaga. Hindi mo naman kailangan mag-abroad, sir. Ang dami-dami mong business. Kumikita ka naman ng klating milyon buwan-buwan. Oh. Bakit kailangan mo mag-abroad? Pero gusto ko sana sir makarating din ng abroad kasi siyempre Mag-tour ka edad na. na tayo. Mag-tour ka lang na lang. Kasi ano gawin niyo po dyan sa 500,000 mo nakita buwan-buwan. Dami mong business eh. Mag-tour-tour ka na lang. Cagayan, Mindanao, tapos Leyte, Cebu. Di ba nung last kong sali, Cebu ako noon. Oh, di ba? Ikot mo ay Pilipinas. Oh. Abroad Tapos naman punta ako sa mga kapatid ko dyan sa Maynila. Hmm. Yan lang. Yun Enjoy, lang ang ano ko. enjoy ka na lang, no? Pag umuwi to si ma'am, dalawa kayo mag-tour sa ibang bansa. Oh. Hindi na ako tatanggapin siguro dyan sir kasi hindi pa siya citizenship dyan. Ay, hindi ah. I mean, pag umuwi to si ma'am sa Pilipinas, mag-for good na, at least may kasama ka na mag-gala-gala sa ibang bansa, mag-tour-tour. O, dito lang sa Pilipinas siguro sir. Eh, bagay ah. Pilipinas lang kay senior citizen. Di naman pwede. Pwede mag-tour ka sa ibang bansa, mas priority nga nila yung senior citizen, sir. Mas madali nila ma-approve yung visa eh. Pag senior citizen. Okay, gusto ko pa manarbaho dyan. Pero wala na. Huwag na nang magtrabaho sir, mag ano na lang ka, ano ba, enjoy mo na lang yung ano mo, that age na ano ka. Oo. Kasi pag abroad ka na ganyan yung age mo, mahirap talaga. Di ba? Kasi pagka magtatambay ka rin, wala kang libangan, masakit sa katawan na wala kang ginagawa. Oo, kaya nga eh. Ginagawa ko. Pero hindi naman. Sir, punta ka dito sa bahay, sir. Doon sa Manila. Dito sa Manila. Ano tayo, sir? Magkumpuni tayo ng ano, ng mga gawa. Ano doon? Mga kulungan ko ng manok. Para may gagawin tayo? Pwede. 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 Oo, ularan ako sa trabaho, sir. Ayun pala. Driver, mason, carpentry, Oo. electricity, Oo. marami. Tapos, Carpentry, real estate ka pa. May business ka pa. Kahit saan pala ito, ma'am. handler. Pwede gawin mo akong handler sa mga manok mo kung nagsasabong ka, sir. Hindi ako nagsasabong eh. Mga lang ba, mga bantam lang, tsaka ano, Bisaya ang manok ba, sir? Oo. So, mahilig ako mag-alaga ng manok. Oo. Pwede. Pwede, no? Oo. Luwas ka ng Maynila para ano tayo. Punta tayo sa Bulacan. Oo. Punta ko sa farm mo. Ako maging katiwala mo yun. Oo. Tanong kita, bakit ka sumali dito? Ano ba hinahanap mo? Gusto nila malibang eh. Kaibigan. Hindi ka naghanap ng kasama sa buhay? Na balang araw, tatanda ka na, may mag-ano ba sa'yo, aruga, ganun. Depende. Kasi sa dami ng mga nakausap ko na, wala, binibigay ko sa iba, nagsasabi, di, marami nakakagusto siya gano'n, na wala, ayaw ko ng gano'n. Gusto ko siya yung kausap ko sana. Itanungin kita, sir, ano ba hinahanap mo sa isang babae?
Ayun lang mabait. Yung bang pagka nagme-message ako, tapos nagre-reply, depende kung may time naman ako kasi hindi ako sa halimbawa, kagaya mo, may trabaho ka. Kung available ka, kung anong oras na bakante ka, mag-chat, mag-message ka sa akin, so saka pa lang ako magre-reply. Pero hindi yung ako mag-uuna kasi hindi ko alam kung yung oras na yan, may trabaho ba o wala. Ganyan ang buhay dyan sa abroad eh. Kaya siyempre Oo, kasi ako, maghihintay ako sa 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 isang kausap ko, maging kaibigan ko, maghihintay ako kung siyang mag-uuna sa akin. Pero kung minsan kasi, para sabi ko, parang wala, parang did ba? So, nagme-message ako. Tapos, wala daw, ganito. Sorry, wala na. Ayaw ko kasi mangistorbo. Kasi sir, dito sa akin, sa Saudi, iba yung oras natin. Kaya pag dito kasi ganitong oras is sa inyo diyan siguro is mag past 10 o'clock na. Kaya iba yung oras. Kaya Oo. minsan yung kachat mo siguro iba yung oras na sa ibang bansa kaya hindi kayo magkatugma sa mag-chat. Hong Kong, pareho ng oras yung Hong Kong sa Pilipinas? Ate Hong Kong, dito sa amin, iba talaga, 5 hours yung advance. Yun yun O, dyan sang sa amin. So, pareha sa kaya, Qatar. 5 hours, 5 hours din. kaya kung mag-chat man tayo, o minsan hindi man ako makapag-reply, pasensya na po kasi alam mong oras ko dito. Iba talaga yung trabaho ng isang dito, mga helper ba? Pag andun ang amo, wala kang magawa, hindi ka makapagawak ng cellphone. Kasi pag oras ng trabaho, trabaho talaga. Bawal. Alam ko ang buhay OFW. Kaya marunong ako intindihan. Mahirap. Kasi yung anak ko nasa Qatar. Mahirap sir pag isang OFW, yung single mom, single dad ka. Mahirap magibuhay sa mga anak ba? Mahirap. Pero bilang isang magulang, titiisin mo, gawin mong lahat para may bigay mo lang sa mga anak mo. Yun na lang. Yung anak ko dyan sa Qatar, ma'am, dalaga. At the same time, nakapag-asawa na ng taga Morocco. Mm. Oo. Dalaga pero Tapos, nag-aasawa. tapos, ah, nung nag-o-open siya ng business doon, siyempre hindi siya pinapayagan kasi kailangan nila ng legal marriage. So nag-request siya sa akin, parents consent, pinadala ko dito sa cellphone. So kinasal sila sa Qatar. Ibig mo sabihin, dito na sila nagstay sa Qatar? Oo, yung anak ko. Citizens na sila pala. Oo. Tapos Di- meron silang negosyo dyan kasi yung asawa niya is engineer, taga Morocco. Mabuting trabaho yan. Ang engineer, malaking sahod yan. Oo, kasi yung anak ko naman, yung natapos niya is tourism. Kaya nagka-partner sila. Tourism. Malalaki na pala yung mga anak mo. Ako din wala na akong mag-isa na lang ako. Kaya sumali ako dito kay BJ. Baka sakaling pala rin, makakita rin ng makasama sa habang buhay. Kasi more than 12 years na rin ako na walang partner. Trabaho lang, hanap ng pera para minsan sa mga maibigay ka ba sa mga pamilya mo, sa nanay mo, tsaka sa tatay mo, sa anak mo. Yun lang. Ako, wala na akong tatay, wala akong nanay. Ako kasi buhay pa yung nanay ko tsaka tatay ko, medyo matanda, may edad-edad na kaya minsan din nagsusupport din ako sa kanila kasi kahit sa gamot man lang, may ka sa nanay mo, tsaka sa tatay mo, yun na lang. Yun naman talaga importante sa anak, yung nilingapin niya yung mga magulang niya. Ako noon, nung buhay pa yung nanay ko, ay sus, pagkada sahod, binibigyan ko talaga yon. O binibigyan ko ang nanay ko. Habang buhay pa yung magulang natin, isuklian naman natin ng magandang ba sa kanila kasi yung nalaki kanila na ikaw yung anak, dapat ikaw na yung nakaalam kung ano mo sa magulang mo.
Ako Ayan. kaya naawa ko sa nanay ko, ano na siya is 86 ata. Matanda na, marami nang naramdaman. Kaya sabi niya sa akin na minsan parang maiyak ako. Sabi niya, Jane, hindi na ako, parang hindi na ako tatagal, hindi mo na ako maabutan. Sabi ko sa kanya, wag naman, Nay. Hintayin mo naman ako kasi ah, minsan lang tayo magkikita-kita. Balang araw, pag makabalik ako rito, ilang taon naman. O, hindi ko alam, ilang taon ako rito, hindi naman ako makauwi. Sana hintayin mo naman ako. Minsan yung nanay ko, may ano yung mga, kung ano yung mga ano sa kapatid ko, parang sa akin hinabilin kasi ako yung pinakamatanda sa amin sa lahat. Kaya yun. Ilan Kaya kayo minsan magkakapatid? kami anim, isa yung lalaki at saka 5 babae. Ako yung panganay sa lahat kaya ako yung pinag-ano ng nanay ko kaya minsan sabi ko sa amo ko, Madam Singko, pwede ba every year pwede ako makauwi para sa mga magulang ko. Sabi niya, okay, pwede rin. Kaya yun, kailangan ko kaya magtrabaho dito para kahit man lang sa mga gamot ba ng nanay ko mabigay ko kasi meron siyang diabetes tsaka minsan may vertigo. Kailangan ko minsan dalhin sa ospital, mataas yung sugar. Senior Ganun. Kaya, citizen siya, ma'am. oo, dalawa sila, yung nanay at tatay ko. Libre naman yung senior citizen, ma'am, sa mga gamot. Oo, pero hindi naman yung, sir, makakatulong naman yung senior citizen, pero yung ano ba, yung mga pangailangan nila, hindi naman makakasya yun. Kaya, medyo support lang tayong mga anak, kahit na mahirap-hirap din ang buhay natin, kailangan din natin ano ba yung mga magulang natin kasi minsan na lang dito sila sa lupa kaya at saka darating ding araw tatanda din tayo balang araw gawin yun ng mga anak natin sa atin, di ba? Ako nga, pinapauwi nga ako sa mga bata ko. Sabi niya, huwag ka na ako sa papa, kasi ganito. Susobra ka. Sabi ko, ayaw, kaya ko pa. Enjoy ako sa palakad-lakad. Kaya hindi mo na ako mag-i-stay ng isang lugar. Dahil pag nag-stay ka ng isang lugar, tatanda ka lalo. Oo. Kung ano yung ano mo, araw-araw, yun ang gawin mo. Ako, pag umuwi ako ng Pinas, magbakasyon ako ng 2 buwan or 1 buwan doon. Every morning, ako talaga nag-walking sa plaza ng Haruba sa amin. Kasi pag may edad na mahirap na, medyo may masakit na yung tuhod, yung balikat mo minsan. Kasi dito, trabaho namin. O tingnan mo, malapit ng Ramadan. Ano naman, yung tulog namin, hindi na kasi madaling araw, gising ka kasi yung mga amo mo kakain. Dapat ilutuan mo. Ay naku, hirap. Pero tinitiis lang para na lang sa pamilya talaga. Oo. Ayun lang. May tanong pa ba kayo? Kung nga ngayon, nagda-diet na ako. Hindi katulad nung sumali ako na buyag, malaki, tapos paano yung ano ko ngayon, nagda-diet na ako. Kasi marami, kasi wala namang ginagawa. Wala, kumisa, exercise na lang, exercise. Oh, every morning. Gumising ka, Every morning. 6 o'clock. Gumising ka, saka walking, ganun. Para Exercise na lang, exercise. Tapos, yun nga, nag-diet ako pa kasi overweight ako. Kaya, Day, Merry Christmas! So mamaya, ibigay mo na lang yung ano mo para mag-catch tayo after sa ano natin. Oh, sige. Walang problema. Sige. Sige. Tapos ikaw ang ikaw mag-uuna sa akin kung available ka, mag-message ka lang. Okay, pwede ba tayo ngayon ayan. Dahil ako, wala na, anytime. Available naman ako. Sige po.
So, Sige. Kaya ano eh, ako Connected naman na mag-message po sa'yo kayo, kasi no? iba yung oras natin. Tuloy-tuloy po yan. Maraming salamat. Good luck sa inyo pareho. Salamat, DJ. Bye-bye. Pang-10 na sali na yun ni sir. Ate, pang ilan na yun? Pang ilan? Walang gusto kasi mangyari ni sir yung makakausap niya sana ibibigay ni manager. Yung nasa abroad. Yung kaya niya puntahan. Gusto niya kasi yung ano yung makakausap niya, magiging girlfriend niya, siya ang pupunta sa abroad. Yung permanent ba? Oo. Na galing Pilipinas, pupuntahan niya, magbabakasyon lang siya doon sa abroad. Ganon yung gusto ni sir. Nga lang kay ma'am, hindi na naman kayang puntahan sa Saudi. Hindi pwede kasi hindi pwede basta-basta makalabas yun si ate. Ikaw ba naman, saan mo gagastusin yung 500,000 a month? O kung solo flight ka lang din naman. Di ba? Enjoy mo eh. Si Madam Gani, kung mauli sa probinsya, gajaging-jaging sa haro. Tigulang na kuno. Ano man bi kay anay imo kaon? Kaon ta anay? Te. Ano ka na? Kaon ta anay?